Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap ng Happy Sunday sa'yo kaagapay, ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kaagapay, bago tayo magtungo sa ating bahay pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din sa 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pang ito, nagpapasalamat po kami minsan pa dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagpala, ang biyaya ninyo ay sapat sa lahat ng bagay at hindi po kayo nagkukulang kahit kailan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na mayroon na naman kaming pagkakataon na dumulog sa inyo, Panginoon. At bago po kami magtungo sa aming mga bahay panambahan, sa aming mga simbahan, Panginoon, hayaan nyo muna, Panginoon, na kami ay makadulog sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin at maipagkatiwala namin sa inyo ang aming buhay, ang aming mga gagawin, ang aming pagsamba, Panginoon. At hayaan ninyo na kayo ang maging sentro lahat ng ito. Pagpalain niyo po ang bawat kaagapay namin. Pagpalain ninyo ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, at higit sa lahat, iparanas ninyo ang biyaya at kaligtasan sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Pinagkakatiwala din namin sa inyo yung mga kapatid namin na nasa daan, nasa labas, nasa field, Lord. Ingatan niyo po ang kanilang mga buhay at ang kapayapaan ay sumaaming lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer request, prayer needs, ipadala na yan sa aming comment section dyan po sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Diyos. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ni Lord ang inyong mga prayer request mula last time, ishare na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, halika samahan mo ako pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita. Kaagapay, ano ba ang mga dapat nating gawin bilang isang mabuting manggagawa ng Panginoon na pinagkatiwalaan tayo ng mga gawaing ito sa kanyang ubasan? Tinitignan natin mabuti ang ating pamumuhay sa mga hakbang na ginagawa natin. Ang unang hakbang nga dito ay yung tamang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa ay yung kabutihan na ipinapakita natin mula sa atin papunta sa ibang
tao sa ating kapwa. Pangatlo ay yung karunungan na galing sa Diyos, knowledge. Pang-apat ay yung pagpipigil natin sa ating sarili o self-control. Pang-lima, patience. At pang-anim, godliness. Nakita natin mula sa pangalawang Pedro, sa mga talatang o sa kabanatang 1 sa mga talatang 3 hanggang 11, na ang paglago sa pagiging alagad ay isang paglalakbay upang matakasan natin ang kabulukan na nasa daigdig patungo sa pagkakaroon ng bahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Sa ibang salita, ang pagiging alagad ay ang pagkakaroon ng pagbabago mula sa pagkatao at pag-uugaling makasalanan patungo sa pagkatao at pag-uugaling banal, katulad ng banal na Diyos. Ang resulta ng banal na pamumuhay ay ang buhay Kristiyanong mabunga sa ating paglilingkod sa ating Diyos habang tayo ay nasa daigdig. At pagdating ng araw, tatanggap tayo ng masaganang gantimpala sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Subalit ano ba talaga ang napapaloob kaagapay sa banal na pamumuhay? Paano tayo lalago sa ating pansariling kabanalan sa ating personal na karanasan? May 4 na antas or 4 levels ang banal na pamumuhay. Level 1, hatred of sin, pagkamuhi sa kasalanan. Ayon yan sa mga awit kabanatang 101. Nagsisimula ang kabanalan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkamuhi sa kasalanan. Kung ibig nating maging banal katulad ng Diyos, dapat matuto tayong kamuhian ang kasalanan. Isang tanyag na doktor ang tinanong kung bakit at papaano siya naging dalubhasa sa paggamot sa sakit na cancer. Ang kanyang sagot ay ito: ako'y may matinding pagkamuhi sa cancer. Galit na galit ako sa cancer sapagkat ang sakit na ito ang pumatay o pumapatay sa maraming tao. Kaagapay, ang matinding galit ng doktor laban sa cancer ang siyang nag-udyok sa kanya na lubos na magsumikap sa research upang makahanap siya ng lunas sa cancer. Gayon din tayo, kung ibig natin mapagtagumpayan ang kasalanan, kung ibig nating makabahagi sa kabanalan ng Diyos, unang-una ay dapat magkaroon tayo ng matinding pagkamuhi laban sa kasalanan. Paano natin ito mailalarawan? Ang pagkamuhi sa kasalanan. Sa awit 101 ay mababasa natin ang isang napakaliwanag na larawan kung paano natin dapat kamuhian ang kasalanan. Sa salmong ito, makikita natin si Haring David na nakaupo sa kanyang trono at minamanmanan ang palasyo at ang buong kaharian. At bilang hari ay gumawa siya ng mahigpit na kapasyahan na aalisin niya mula sa kanyang kaharian ang lahat ng mga taong makasalanan. Mababasa natin ang buod ng kanyang mahigpit na prinsipyo sa awit 101, talatang 8. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi: tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Wow! Kahangahangang tunay si Haring David sa kanyang pagkamuhi sa mga makasalanan. Sabi niya, I will destroy all the wicked of the land and I will cut off all the evildoers from the city of the Lord. Ngayon, basahin natin ang buong aklat ng mga awit 101 at pansinin natin na mainam ang mga uri ng mga makasalanan na lilipulin ni Haring David. Sabi dito sa mga talatang ito, ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan.
Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masama'y di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawa'i masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat at tutulutan ko na maglingkod sila, sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Grabing paghahanda ang ginagawa ni David laban sa mga gagawa ng kasamaan o kasalanan laban sa Diyos. Kaagapay, napakagandang gawain. Unang ating buhay kung ito ay malayo sa kasalanan at malapit tayo sa kabanalan ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang nagpadalang ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo. Inilalapit, O Diyos, ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kapatid na nagpadala ng listahang ito, Panginoon, na alam namin, bago pa man namin basahin ang mga listahan ng mga panalangin kahilingan, Lord, naniniwala kami na alam nyo na po ito. Ngunit nais nyo pa rin, Panginoon, na makita kami na isang batang maliit na anak ninyo na humihingi, naglalambing sa inyo, Panginoon. Kaya naman, inilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan na ito. Lord, aming dalangin kay Ning Tolentino, Panginoon, na pakisama po sa aming panalangin, Lord, na siya po ay ingatan ninyo, lalo na po, O Diyos, na naka-schedule po siya na operahan sa polyps, Lord. Bigyan nyo ng kalakasan ang batang ito, Lord, ang anak ni Nanay Ning Tolentino. Bigyan nyo siya ng kalakasang physical, Panginoon. Ganon din aming nilalapit ang aming kapatid na si Bing Tronsoyon, Lord. Ang kanyang panalangin ay financial provision para sa mga anak niya nag-aaral. Lord, alam namin na kayo po ang nagsusupply sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat kapatiran po namin, bawat kaagapay po namin. Inilalapit din namin, Panginoon, si Sister Flora Delra, Lord, na ikaw po ang magpagaling sa kanyang karamdaman, anuman ang kanyang iniindang sakit, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang kikilos at magbibigay ng kagalingan sa kanya. Lord, amin din nilalapit, Panginoon, si Vicenta, ang aming kapatid na si Vicenta, Lord, ang kanyang panalangin ay good health and healing para sa kanyang mga karamdaman. Lord, alam namin na aabutin niyo po ang aming kapatid na ito, si Sister Vicenta. Amin din pong ipinapanalangin si Joseph Estacio. Lord, ang kanyang panalangin ay complete healing para sa kanyang hemorrhagic stroke, Lord.
Ang aming panalangin ay complete healing para sa kanyang hemorrhagic stroke, Lord. Alam namin, Panginoon, na kayo po, Diyos, ay mapagpagaling na Ama at hindi po kayo magpapabaya sa inyong mga anak. Wala pong imposible sa inyo. Lord, amin din nilalapit, Panginoon, sa oras na ito si Rosemary Bernardo. Ang kanyang panalangin ay financial blessing para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Kayo po ang patuloy na magturo sa kanila, i-guide nyo sila sa anumang mga hakbang na kanilang gagawin, Panginoon. Lord, ipinagpipray din namin, O Diyos, sa oras na ito si Janet Jimenez. Ang kanyang prayer request ay magkaroon ng regular work yung kanyang anak, Panginoon, at good health para sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin din nilalapit sa oras na ito si Del Santiago. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng kagalingan yung kanyang lower back pain, Lord, at financial provision para sa pamilya niya at para na rin sa kanyang paggagamot, Panginoon. Lord, amin ding hinihiling sa inyo ang aming kapatid na si Obeg Aseret, Lord, kalusugan at kaligtasan ng kanyang mga anak at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat at aming dinadalangin din si Josie Bautista. Kanyang panalangin ay good health, Lord, peace and protection po para sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming mga kamanggagawa, sila Tita Evelyn Tagod, Lord, ingatan niyo po siya lagi. Kasama na po ng kanyang pamilya, ganun din si Tita Tess de Fontorum, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, ano man yung concern nila, lalo po doon sa mga anak nila, Panginoon, o anak nila na medyo nagkakaproblema sa kalusugan, sa kaisipan. Panginoon, walang imposible sa inyo. Kayo po ang maggagawad ng kagalingan sa aming kapatid na ito, sa anak ni Sister Tess de Fontorum. Ganun din, Panginoon, pinagpipray din namin si Nanay Pearly Valeroso. Ang kanyang panalangin ay magandang kalusugan, praying for her good health, Lord, na maranasan niya ito, Panginoon, sa kanyang buhay. Huwag niyo siyang pababayaan, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala din namin sa inyo ang pagpapatuloy ng gawain ng bawat isa sa amin sa anumang kaparaanan. Lord, ang Sip and Talk Cafe, Lord, ang first year anniversary, ginanap po nila. At alam namin, Panginoon, sa pangunguna ng inyong anak, Sister Fede Santos, Lord, ay naging maayos ang pamamalakad ng negosyong ito. At salamat din sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga Christian gatherings, mga pastors, Panginoon, na nagpupunta doon. Lord, alam namin na gagamitin nyo pa po itong business na ito upang marami pang maabot na mga tao, lalo pa po yung walang pagkakilala sa inyo. Lahat ng aming ginagawa, negosyo, trabaho, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo na kayo po ang maging sentro lahat ng aming ginagawa. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat sapagkat kayo ay laging tumutugon ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.